Alright, so this time, hilingin ko na po kayo, buksan nyo po ang inyong mga Bible sa James chapter 3. James chapter 3, our topic for tonight, ang message ko po, we need godly wisdom. We need godly wisdom. James chapter 3, please. Magsisimula po ang pagbasa ko sa verse number 13, at hiling ko po na kung may Bible kayo, sumunod po kayo sa inyong mga Biblia sa aking pong pagbasa. At sa bawat wala naman pong Biblia na hawak ngayon, just listen very carefully and then try to understand yung mga talatang ating pong pagbubulayan, pagsasaluhan ngayong gabing ito. Kung kayo po ay excited na sa message, please type Amen. Ayan, pakitype nyo po yung Amen kung kayo po ay kasadong-kasado na para sa mensahe po natin ngayon. Okay? Because I believe kung kikilalanin natin, we all need God's wisdom. Kailangan po nating lahat, tayo pong lahat ay nangangailangan ng makalangit at makadiyos na karunungan. Alright, James chapter 3, beginning verse number 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So again, the title of our message tonight, we need godly wisdom. Let us pray. Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng wisdom sa amin pong magiging pag-aaral at talakayin ngayon. Ako po ay nagpapasakop sa authority ng iyong salita, and please Lord, ang banal na Espiritu mo po ang patuloy na gumawa sa akin upang ang pagbabahaging ito ay magdulot ng kaliwanagan sa bawat makikinig. Nawa dakilang Diyos ang iyong masaganang biyaya, ang iyo pong ipagkaloob sa iyong lingkod ngayon, maging sa kapangyarihan na kinakailangan ko po upang maabot po ang bawat isa sa amin pong espiritual na pangangailangan. Thank you so much at nawa makaabot po ang iba pa naming taga-subaybay sa talakaying ito. Ito po o Diyos ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright? Simulan muna po natin ang ating pagtalakay doon sa idea na meron pong sinabi o binanggit dito na classifications of wisdom. Okay? Ang ibig sabihin po, meron po kasing devilish at meron pong divine. Okay? Devilish. Wisdom na makadiablo at wisdom na makadiyos. Malinaw po yan sa banggit po ng talata sa verses 13 to 15. Pansinin niyo po, he is a wise man and endued with knowledge among you. Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Nilinaw po niya, this wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. So yung devilish wisdom, ito po ay earthly or evil. Diba? Ganun kasimple po yan. Makamundo at masama. Yan po ang pagliliwanag ng mga talata po sa atin. At ang sabi po ng pagliliwanag pa rin sa verse number 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Kaya nga sabi ko po, pagka ang wisdom po devilish, ito po ay earthly and evil. Pero sa verse number 17, sinabi po rito yung patungkol sa divine wisdom. Divine wisdom. Ang sabi po, but the wisdom that is from above is first pure,
then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So dito makikita nyo po that the characteristics of the divine wisdom, ito po ay pure. Ibig sabihin po malinis, mga kapatid. Walang bahid karumihan. Yan po ang divine wisdom. Yung earthly and evil, yun po yung katangian ng devilish. Yung karunungan pong makadyablo. Ito'y makamundo at masama. Pero yun daw pong divine wisdom, ang sabi po, mga minamahal, pure. And then, peaceable. Diba? Practical and productive. So, pagka tiningnan po natin, yun daw pong makadiyos na karunungan ay dalisay, malinis, yan po ang sinasabi, mapagpayapa, mga kapatid, o mapayapa. And then, ang sabi po, practical. Ibig sabihin po, makikita po sa buhay po yan, applicable po yan, na dapat ito talaga ang ating pong maging panalangin. To apply the wisdom from above. And then, productive. Diba? Ang sabi po, malinaw dito po sa ating pong binasang talata, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kaya ngayon po, as we listen, siguro po maganda maging aware po tayo. We need to be aware doon po sa tinutukoy nating divine wisdom. And we need to absorb and aspire na magkaroon po tayo. Diba? We need to absorb the divine wisdom and to aspire na magkaroon po tayo dyan. Make it our aim, our goal, to have godly wisdom and apply godly wisdom. Kaya napakaganda po na marirealize natin ngayon sa magiging pag-aaral po natin na kapag ka po ang Biblia ang ating pong naging batayan, makikita nyo po yung laki ng pakinabang ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Marirealize natin that we need godly wisdom. What we need in this life is godly wisdom. Wala pong magiging maayos na buhay kung wala ang karunungan ng Diyos. Wala pong magiging matagumpay na buhay kung wala ang karunungan ng Diyos. Wala pong magiging mabungang buhay kung wala ang karunungan ng Diyos. Wala pong magiging mapayapang buhay kung wala ang karunungan ng Diyos o ang makadiyos na karunungan. And if we will consider in the reality of life, every day, kailangan po natin ng wisdom. Diba? Kailangan po natin lagi ng karunungan araw-araw. At sa ating magiging pagtalakay po ngayon, mga minamahal, ay ating pong bibigyang pansin doon po sa ating pong pinaka-goal na ang bawat isa po sa usapang pamumuhay, sa usapang Kristiyano, ay pakinabangan po natin. Magamit po natin ang makadiyos na karunungan. Saan po ba natin kakailanganin po ito? So, una, we need godly wisdom or we need wisdom from above in our suffering. Yung pong mga difficulties na dinadaanan natin sa buhay na ito, ipapauna ko na po sa inyo, mali po yung konsepto na kapag ikaw ay naging Kristiyano, wala nang problema. Diyan po na po prostrate ang marami. Diyan po tayo nasisyak at nagugulat na Kristiyano tayo, but we are still facing so many problems sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, mga minamahal, if we will just understand the teaching of the Word of God, makikita nyo po na talagang well-emphasized ng salita ng Diyos na sa Kristiyanong buhay, marami pong tribulation. The Lord Jesus Christ Himself said that in the world, you shall have tribulation. And then sa panulat po ng ating pong mga kinikilalang tao ng Diyos sa Biblia, talagang may mga paalala po. Halimbawa lang po, hindi ba si Peter, ang paalala po niya,
sa 1 Peter chapter 4 and verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch that ye are partakers of the sufferings of Christ. So, it is very clear na from the mouth of our Lord Jesus Christ and even sa mga tao po niya, talagang wala kayong makikitang idea na pag naging Kristiyano, wala nang kahirapan. Pag naging Kristiyano, wala na pong pagsubok. Pag naging Kristiyano, wala na pong problema. Wala pong ganong ideya sa turo ng banal na kasulatan. Pagkadiniin nga po natin ang sabi nga po ng Panginoong Hesus, sa mundong ito, marami kayong kapighatian. Di ba? So, in this world, you shall have tribulations. So, kailangan po natin ng karunungan sa mga sakit, pagtitiis, sa hirap na nararanasan o mararanasan natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Mga minamahal, si James mismo, sinabi po niya ito sa chapter 1. In James chapter 1, verse number 2, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, okay, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that it may be perfect and entire, wanting nothing. So, kunin muna po natin yung diwa nung sinasabi po ni James. Ang sabi po ni Santiago, mga kapatid, 'di ba? Count it all joy when ye fall into diverse temptations. So marami talaga Sari-sari talaga yung mga pagsubok na darating po sa buhay natin. So kaya nga sabi ko po, we need the wisdom of God, or we need godly wisdom in sufferings. Kaya nga ang sabi po ng verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So kaya tayo po, mga kapatid, mga mananampalataya, yamang nakita natin na sa Biblia mismo nililiwanag na ang Kristiyano po ay dadaan sa sari-saring mga pagsubok, makakaranas ng mga kahirapan sa mundong ito. Ang ginamit pang ang salita ng ating Panginoong Hesus, kapighatian. Mga bagay na pipighati sa atin, mga bagay na magdudulot ng kirot sa atin, mga bagay na magpapahirap sa atin. Kasi sa totoo lang, ang mundong ito, hindi na ito ang ating pong tahanan. Okay? This world is not our home. And that is the reason why sa mundong ito, talagang kung tutusin, hindi na tayo welcome. Kaya nga, ang Kristiyano po, kapag in na in pa rin sa mundo, medyo questionable po yan Kasi in reality, hindi na tayo taga-mundo. At dahil hindi ka na nga taga-mundo, salungat ang mundo sa iyo. At dahil salungat ang mundo sa iyo, makakaranas ka ng matitinding mga struggles and sufferings along the way. At yun yung sinasabi po ni James. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. And if any of you lack wisdom, ito po ang isang magandang paalala sa lahat. Pag kayo po'y bigat na, pagka kayo po'y hirap na, kapag kayo po'y nalilito na sa buhay na ito, sa mga nararanasan nyo, hindi nyo malaman kung ano inyong gagawin, hindi nyo masagot ang tanong kung bakit nyo nararanasan ang mga nararanasan ninyo, the best thing to do is to ask God for wisdom. Yun ang tama. Hindi po tama na kapag may mga struggles at sufferings tayo, reklamo. Hindi po tama na kapag tayo po nahihirapan, talagang mga man-made solution ang ginagawa po natin, or tayo po ay dumidiskarte po ng ating sarili. Kapag bigat na bigat ka na, pagka litong-lito ka na, kapag hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa iyo, ang pinakatamang magagawa po natin ay humingi ng karunungan sa Diyos. Kasi kung titingnan nyo po, again, uulitin ko na naman, ang sabi po ng talata, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations.
Doon pa lang po sa statement na yon, po pwede ka nang magtanong, count it all joy when you fall into diverse temptations? Hindi normal. Hindi po yun ang natural. Hindi po ba? O, yun nga po yung point. Dahil Kristiyano tayo, hindi tayo doon sa natural. Tayo po dapat sa spiritual. So, kung ang natural na tao, pagka may problema, kung ano-ano po ang mga pinag-iisip at kung ano-ano po ang mga ginagawa, ang Kristiyano po, pagka may problema, dapat daw po, masaya, count it all joy when you fall into diverse temptations. Kahit nga ang Panginoon, sinabi niya, kung inuusig kayo, alang-alang sa aking pangalan, rejoice. Mangagala kayo. O, yun din po yung sinabi ni Peter. Yun din po yung sinabi ni James. So, sa natural, na pagkatao po natin, mahirap tanggapin yan. Pero mga kapatid, mga minamahal, sa usapang Biblia, may dahilan kung bakit sa kabila po na ito'y pagsubok, sa kabila po na ito'y mga sakit, hirap at mga pagtitiis, meron pong dahilan ang Biblia kung bakit tayo po ay dapat magalak. And for us to answer that question, bakit, we need godly wisdom. Kailangan po natin ng karunungan. Kaya ang tamang attitude, pag nahihirapan, Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan, Diyos, ipaunawa mo po sa akin ito, di ba? Panginoon, ituro mo po sa akin kung ano po ang nais mo sa mga nararanasan ko. Yun po ang tamang practice, mga kapatid. Every time that you're facing trials or temptations or the attack of the devil in your life, the best thing to do is to ask God for wisdom because God is the only one that can help us to conquer, to overcome trials, temptations, and struggles, and battles sa buhay na ito. So kaya, pansinin nyo po, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse temptations. Tingnan nyo, knowing this, maalaman nyo ito, diba? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Na yung pagsubok daw po sa pananampalataya natin, kung meron tayong understanding, may i-accomplish ito sa buhay natin. Di ba doon sa mga ganong kalagayan, doon tayo nagkakaroon ng masasabi po nating lakas at tibay na namumold po tayo dahil po doon sa kung ano yung nararanasan natin. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, whatever problem, di ba? Ano man po yung problema, yung sufferings na dinadaanan po natin, ang talagang magagawa po natin, Panginoon, liwanagin mo po ang isip ko sa mga nararanasan ko. Panginoon, ituro mo sa akin ang nais mong ipakita sa sitwasyon kong ito. Lord, please give me wisdom and understanding sa mga trials na dinadaanan ko sa buhay ko. Pagka tayo nahihirapan, Diyos ang ating dapat lapitan. Amen? In times of difficulties, mga kapatid, when we experience battle sa buhay na ito, ang kailangan natin, karunungan na galing sa Diyos. Alam niyo po, makikita natin yan sa kung ano po yung mga tinatakbo ng ating isipan. Kaya dito po, nais ko pong makita nyo that we need godly wisdom, number 1, in suffering. Number 2, in sensing. Diba? Biro ko kagabi, ano ba yung sensing? Ito po ba yon yung sinusuot natin? Ito po ay to detect, discern. So, discerning. Diba? Discernment, napakahalaga po. So, we need wisdom para ma-detect natin, para ma-discern natin. Kasi dito po sa James chapter 1, siguro po the best na po ito, passage to consider para po maisip ng Kristiyano that when we face trials and testings or difficulties or whatever it is, maganda ma-identify natin yan, ma-detect natin yan, ma-discern natin yan. So, madali naman po, mga kapatid. Kapag ka alam mong tuwid naman ang lakad mo at wala ka namang sinablay o sinusuway sa gusto ng Diyos, so hindi na po pagsubok yan. Konsekwensya na po yan. Maaaring ito po'y consequence, ito po'y chastisement, di po ba, correction, na po pwedeng ginagawa ng Panginoon sa atin. Nilinaw po yan ng banal na kasulatan, di po ba? So doon po, again, sa verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith.
So, dapat titingnan mo kung yung nararanasan mo, it is the trying of your faith. Meaning, trials talaga yon, testing talaga yon. Okay? Dahil sa verse number 12, ang sabi po blessed is the man that endureth temptation. Pansinin niyo po yan. Pareho po yung gamit ng salita dyan. Yung temptation sa verse number 2 is the same use doon po sa verse number 12. Blessed is the man that endureth temptation. Hindi ba? Ang sabi po, count it all joy. Ituring yung kagalakan. So doon naman po sa verse 12 ng James 1, blessed is the man. Alam natin yung salitang blessed, ang kasing kahulugang salita nito is happy. Blessed or happy is the man that endureth temptation. Dahil ang kasunod po, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love Him. So kaya dito, makikita nyo po, mga minamahal, na meron talagang definite na tinukoy na kapag tayo po'y nahihirapan, maybe because God is trying our faith. Testing our faith. Diba? But the other one, ang sabi po ng Bible sa verse number 13, but let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. So dito, makikita nyo po na po pwedeng nagsasuffer tayo because God is testing us, and maybe the reason why we are suffering because we are reaping the consequence of our evil doings. So sensing, we need to sense that. We need to detect that. We need to discern that. We need to identify yung sufferings na nararanasan natin. So ano na naman ang kailangan natin doon? Wisdom. Dahil yung karunungan ng Diyos ang magpapaunawa sa iyo kung iyan ay tunay na pagsubok o iyan ay pagpalo. Kung iyan ay pamamaraan ng Diyos upang subukin ka o iyan ay pagtutuwid ng Diyos sa maling buhay o maling ginagawa po natin. So, importante po na ito ay ating maintindihan. We need godly wisdom in suffering and we need godly wisdom in sensing. Dito po yung discernment. Kanina sa difficulties, di po ba? Sa sufferings, yung mga diverse temptations, yung diverse testings na nararanasan natin, we need godly wisdom. Dito naman po, mga kapatid, sa puntos nating we need godly wisdom in sensing, discernment naman po ito. For us to definite, to identify really kung yung nararanasan natin, pagsubok ba talaga o pagtatama o pagtutuwid ng Diyos. Napakahalaga po, mga kapatid, na tayo po'y magkaroon ng karunungan ng Diyos sa pag-detect natin sa mga nararanasan natin sa buhay, sa mga nagiging sitwasyon po natin sa buhay. Importante po ang wisdom. Amen? Yes. So, yun na po yun. Huwag natin pong dadayain ang sarili natin, huwag nating lolokohin po ang sarili natin, sapagkat nililiwanag po. Minsan kasi, discarding tao po tayo Ang inia-apply na karunungan, yung karunungan ng tao Hindi po divine wisdom yon, devilish po ang sabi roon. At ang devilish, katulad ng binanggit ko sa inyo, earthly and sensual, evil po yan Diba? So, masama. Yan po ang sinasabi ko. Kaya, hindi po dapat na ang ating pong kaparaanan ay makamundo. Kailangan po ito ay makadiyos. Okay, thirdly, we need godly wisdom in speaking. Ito po yung in dealings naman. Minsan, hindi po tayo maingat sa ating pong pagsasalita. Kaya po dito, tinalakay po ni James yan. Sa chapter 3, talagang binigyang pansin po niya na sa usapang karunungan, dapat yung karunungan ito mag-lead sa dila natin sa mga salitang dapat lumalabas po sa bibig po natin. Pinaalala po niya, mga minamahal, na yun daw pong dila ng tao ay para daw pong apoy na kayang tumupok ng matinding kagubatan. Kaya ngayong gabi, itanong natin sa sarili natin, kamusta po ba tayo pag nagsasalita? Yung mga lumalabas po ba sa bibig natin, mga minamahal, may karunungan ba? Diba? Pure ba? Peaceable ba?
'Di ba? So, masasabi ba natin na productive ba? Kasi sa Biblia, tinuruan din tayo kung paano magsasalita eh. In fact, mga kapatid, kahit Kristiyano na tayo, aminin natin na talagang, at yun nga ang malungkot eh. Minsan, Kristiyano na tayo, hindi pa rin tayo maingat bumitaw ng ating pong mga pananalita. Di ba? So, make sure na ngayong gabi, subject po tayo doon sa talagang magiging pagkilos ng banal na Espiritu sa atin because I believe, makikita nyo rin po ang isang taong may karunungan sa kung paano siya nagsasalita at paano siya bumibitaw ng kanyang salita. Alam nyo po, aamin ako, hindi po ako bisyosong tao kahit nung unbeliever pa ako. Pero katulad ng aking patotoo sa inyo, ako po'y naging palasagot sa aking pong magulang. At kami mga magkakapatid, minsan mag-uusap lang po kami, hindi naman po kami magkakaaway, pero yung tono ng boses namin parang laging palaban eh. Diba? Ayun naman po, nagagamit ko naman po yung lakas ng boses ko, no? Sa pangaral ng salita ng Diyos. But before, yung boses po namin, talagang ang sigawan sa amin. May mga ganyan lugar, ano po? Kapag nag-uusap lang, akala mo nag-aaway-away. Pero actually po, hindi lang yung tono ng boses eh, kundi yung mga choice of words. So we need wisdom from above. We need godly wisdom sa mga choice of words po natin. Sa mga salitang binibitawan natin. Kasi sa Biblia po, itinuro na dapat daw po yung ating mga pananalita, dapat daw po nakapagmiministeryo ng biyaya. Diba? In fact, ang sabi po ni Apostol Pablo, let no corrupt communication proceed out of your mouth. But that is for the use of the edifying, that it may minister grace unto the hearers. Dapat daw po, mga kapatid, kung Kristiyano po tayo, hindi po dapat corrupt communication. Di ba? Pag sinabi nating wisdom, pure, dalisay, malinis. Kaya dapat yung pagsasalita natin, bantayan po natin. Kung tayo man po ay may ganitong pag-uugali, sa usapang Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng karunungan ng Diyos para matuto tayo ng tamang pagsasalita. Ang sabi po ng Bible, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. And this is very true kung magiging honest po tayo, mag-asawa na pwede namang mag-usap ng maayos. Diba? Kailangan pa pong magpataasan ng boses, kailangan pa pong magsalitaan ng mga mabibigat na salita, and then pagkatapos niyan, may damage na makikreate at napakahirap ng i-recover basta-basta. Kaya sabi po ng sulat ni James, tingnan nyo po sa chapter 1, verse number 19. Okay? James chapter 1 and verse number 19. Ang sabi po niya, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Diba? So, ito ang sinasabi po niya, mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay maging mabilis sa pakikinig. Ibig sabihin, more of listening than talking. Hindi po yung ang bilis nating bumitaw ng salita. Yung pong napakadali nating magalit, mga minamahal. Siyempre, ang sabi nga po ng Bible for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So kapag ka ang tao raw po nadala na ng galit, maniwala po kayo, mga kapatid. Yung galit na yan ang magdadala na sa iyo sa mga mabibigat na salita. Yung pong galit na yan ang magiging rason kung bakit magiging careless na po tayo sa mga salitang bibitawan natin. And that is why, sinasabi ko po sa pag-aaral natin ito, that we need godly wisdom even in our speaking. When we talk, mga minamahal, in dealings with people, make sure na tayo po ay magiging matalino. Tingnan niyo po muli ang sabi ng James chapter 3. Niliwanag po dito ang sabi ng verse number 5. James chapter 3 verse number 5, even so tongue is a little member and boasteth great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity, so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell.
For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of the things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. So tingnan nyo po kung paano po sinabi ng Biblia ang patungkol sa dila ng tao. Siyempre, pagka dila ang pinag-uusapan, pagsasalita po ang mensaheng ipinararating nito. Na ang liit-liit lang ng dila natin, pero ang damage na pwede niyang makreate, talagang matindi po, mga minamahal. Kaya nga ang sinasabi natin, lahat daw po napapaamo, pero ang dila ng tao, napakahirap mapapaamo. Kaya ang kailangan natin, godly wisdom. Dahil ang maka-Diyos na karunungan lang po, ang makapipigil sa dila natin sa mga salita na hindi natin dapat sinasabi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, itatanong natin sa sarili natin yan. Kamusta po ba tayo? Kristiyano po tayo? Sa usapan po bang pagsasalita, may karunungan po ba ng Diyos? Hayag po ba ang godly wisdom? Or ang ating pong pagsasalita, daig paminsan ang hindi mananampalataya. Okay? So, watch your tongue. Watch your words. Sapagkat sa Biblia po, ang kalooban ng Diyos, malinaw na malinaw. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kundi yung makapagpapatibay, yung makapagmiministeryo ng biyaya sa mga makikinig. So, be careful pag tayo po ay nagsasalita. Make sure meron pong godly wisdom. And then, last, we need godly wisdom. Number 1, in sufferings. Number 2, in sensing. Discernment. To detect. In detecting. Parang ganun po. Diba? And then, we need godly wisdom in speaking. Pagka tayo po ay nagsasalita at nagbibitiw ng salita. And we need godly wisdom in sharing. We need godly wisdom in sharing. So, yung idea po dito nung sharing, hindi ito yung pong salitaan na tinutukoy natin doon sa speaking. Yung sharing, yung imparting of knowledge. Imparting of the truth. Yung po bang, di ba, tayo po, isa sa nakagawian po natin, every time na tayo po may mga kakwentuhan, hindi mawawala ang sharing. At pagka po meron pong sharing time, sinasabi natin, nakatutuwa dahil kitang-kita natin ang wisdom doon po sa ating pong sharing. Pwedeng discussion, di po ba? So, doon sa sufferings, ito po yung difficulties natin. Doon po sa sensing, yung discernment po natin. Doon sa speaking, dealings po, mga kapatid. And then, dito naman po, sa mga discussion po natin in sharing, mas maganda po na nandoon pa rin yung wisdom. Okay, mga preachers, pagka tayo magpipreach, di ba? Mga teachers, kapag tayo magti-teach, mga devotional leader, pagka tayo po'y mag-share, pagka may kwentuhan tayo, may fellowship po tayo, di ba? Dapat, pagka meron tayong sharing, kailangan natin ng wisdom na galing sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga taga-Victory kagabi, ngayon po kasi, meron po ako nadadaanan pagka ako nag-FB, na nagsishare po ng mga short messages po. Alam nyo po, ang napapansin ko, mukhang sumusobra po sa practicality, nawawala na po doon sa pagiging scriptural and spiritual. Parang more of practical na lang po lagi. Mga kapatid, hindi tayo, sabi ko nga sa inyo, yung godly wisdom, practical po yan. Ibig sabihin, na i-apply po yan. Pero ang sinasabi ko po, doon po sa nakikita ko, parang human wisdom na po. Yung parang mga human logic na po ang ginagamit. Kaya ingat din po kayo. Kasi minsan gandang-ganda tayo doon sa mga sinasabi. Parang quotation din po yan eh. May mga makikita po tayo, mababasa tayo, maganda yung quotation, pero hindi biblical in concept and in doon po sa content. So mahalaga po
na talagang para masabi nating may karunungan, Bible po talaga. Minsan, di ba, kaya nga yung mga motivational speaker, gustong-gusto po ng marami yan. Opo, kasi hindi gaanong nagdi-deal doon po sa mga doctrinal issues, doon po sa mga correction, yung mga idea po ng motivational speaker, parang okay lang po lahat, okay lagi. Yung iba naman, may mga rebuke nga, pero ang rebuke, hindi na po Biblia ginagamit, yung human logic na po. So that is very dangerous, mga kapatid. So what I would like to point out is this, that in sharing, ang importante po lagi, Lord, give me wisdom, kasi gusto ko pong, pagka tayo po, mga nagpe-fellowship po tayo, yung mga sharing time po natin, it is good na meron pong wisdom na makukuha po sa atin. Di ba? Ang Panginoong Jesus, every time na nagkakahintuan sila ng mga disciples, lagi siyang nag-i-impart ng wisdom. May sharing sila lagi. So, tayo po, alam natin, part ng ating pong mga fellowship, biruan, tawanan, okay, sige po, wala namang problema po dyan, pero siguro po, magkakaproblema lang kung tawanan tayo ng tawanan at walang kakwenta-kwenta yung mga pinag-uusapan po natin. So dito po papasok din yung idea po ba ng mga giving of advice, di ba? Yung pagka meron kang papayuhan, huwag kang basta magpapayo nang walang karunungan ng Diyos. Kapag ka meron pong mga time ng fellowship and then pinagsalita ka, huwag kang magsasalita ng mga gusto mo lang sabihin. Lagi kang humingi ng wisdom sa Panginoon. At paano natin malalaman kung godly wisdom ito? Niliwanag po, peaceable, pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, diba? Full of mercy, good fruits, without partiality, okay? And without hypocrisy. So dapat talagang masasabi po natin na sincere po talaga, diba? Sa ating pong pag-uusap-usap, sa ating pagbabahagi, sa ating pagdidevotion, sa ating pagpipreach, diba? Importante lagi, nahihingi tayo ng wisdom. We need wisdom in sharing. We need wisdom in speaking. We need wisdom in sensing. We need wisdom in sufferings. Kung may mga diverse testings and trials po tayo, kung may mga difficulties po tayo, sa mga dealings po natin, sa discernment po natin, and then, yung mga discussions natin, devotions natin, so kailangan po merong wisdom. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, I hope and I pray na itong tinalakay po natin, itong pinagsalusaluhan po natin dito po sa feasting on the divine verses ay pakinabangan po natin. Ngayon, maybe, presently, you are facing trials and testings sa buhay natin. If you are sure na talagang yan po ay trials, yan po ay testing, kaya kang bigyan ng Diyos ng karunungan kung paano mo ma-overcome yan, mapagtatagumpayan yan. In fact, kalinsabay ng karunungan na yan, yung biyaya po ng Panginoon. Kaya maganda rin po na habang tumatagal, in sharpening our discernment, we need godly wisdom. Okay? In speaking, dapat Kristiyano na tayo, ingat na po tayo sa mga bitaw ng salita. Okay? And in sharing, sana kapag kami mga nakakausap ka, talagang nakakakuha ng wisdom sa mga binabahagi mo sa kanila. So, I hope na na-bless po tayo ngayong gabi. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ministeryong ito. Sa totoo lang po, inisip ko po na baka pwede si PNG tonight at yung ilan po sa mga ating pong nai-assign, pero hindi po niloob ng Diyos. Maybe because the will of God para sa atin po ngayong gabi, marinig po natin ang mensaheng ito. So, kaya manalangin po tayo at kung anuman po ang masasabi nating dinil ng Panginoon po sa bawat isa sa atin, naway maging mapagpasako po tayo sa Kanya. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Kailangan po namin ang mensaheng ito. Sapagkat sa maraming pagkakataon ng aming buhay, may mga pagkakataon po na kami po kapag ka nahihirapan, kapag kami mga pagsubok o mga dinadaanan, nararanasang mabigat sa buhay, may mga pagkakataon po na talagang kami po ang gumagawa ng aming sariling paraan.
Pero thank you for reminding us tonight, Heavenly Father, that there is an available wisdom na kung saan ito po'y makadiyos na karunungan para po maalaman po namin kung paano po namin haharapin ang mga sitwasyon po namin sa buhay. Lord, thank you po sapagkat nakita rin po namin na kailangan din po namin ng wisdom para sa discernment, para po masense namin kung ano po ang nais mong iparating, ano po ang kalooban mo, ano po ang dealing mo sa amin, Panginoon. Thank you so much, Heavenly Father. Maging sa kung paano po kami makikipag-usap, magsasalita, nawa magkaroon din po kami ng karunungan sa amin pong mga pagsasalita. Maging sa mga sharing time, sa mga pagkakataon po na makapagbabahagi sa kapwa namin, sa kapwa mananampalataya po namin, nawa lagi po na sa bawat sharing time namin, laging may wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Muli po, pinupuri ka namin, O Diyos, at nawa naabot mo kami ngayon sa amin pong mga specific needs, Panginoon. At nawa dakilan, Diyos, maging doer of the word kami at hindi po maging tagapakinig lamang. Bless us, O Lord, and continue to bless. May you continue to bless this ministry, O God. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at pakipanalangin niyo po na talagang kami po ay ingatan ng Panginoon sapagkat itong week na ito, bibiyahin na po kami sa ministry po natin sa Paris. So, shout out sa mga kapatiran natin sa Paris, Pastor Nelson, at sa lahat ng mga members natin dyan, na alam kong excited na po kayo at excited na rin po ako sa pagmiministeryong muli sa inyo at natutuwa ako sa ginagawa ng Panginoon sa gawain po natin dyan. Kaya patuloy nyo pong mahalin si Pastor, ipanalangin po siya, na patuloy na bigyan siya ng Panginoon ng kalakasan at karunungan. Again, magkita-kita po tayo ngayong week na ito. At muli po, sa bawat isa, ako po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon sa tuwina na tayo po'y merong pagkakataon na matuto at mahamon sa kanyang katuruan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso lagi ay ang maipangaral ang salita ng Diyos at ang maparangalan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all.